Marami ng pinagdaanan ang ating mga idolo. Nagbigay sila ng tuwa at saya sa lahat ng mga Pilipino. Halos ilang dekada sila nagbigay ng saya sa ating pananghalian. Ngayon alamin na natin kung paano nagsimula ang TVJ. Nagsimula magsama sina Tito, Vic and Joey noong taong 1972 sa gag show na Okay Lang sa Channel 13 na noon ay nangungunang network sa bansa. Kasama rin nila sa Okay Lang sina Danny Javier at Jim Paredes na mas kilala ngayon bilang Apo Hiking Society. Ang naturang gag show raw ang nagbigay daan para maging matalik na magkaibigan sina Vic at Joey. Habang sina Tito at Joey naman ay matagal nang magkakilala. Nang magtapos ang gag show na Okay Lang noong 1975, naging co-host naman si De Leon ng afternoon variety show sa GMA Network na Discorama, kung saan ang host nito ay si Bobby Ledesma. Hanggang sa kinailangan ng umalis ni Bobby patungong abroad, iniwan niya kay Joey ang naturang show at nagsabi na lamang na humanap siya ng maaari niyang maging co-host. Gumawa ng segment si Joey De Leon, ang top hits at news, na ang portion ay iniiba ang lyrics ng mga kanta. Inimbitahan niya ang mga dating co-stars niya sa Okay Lang. Ito nga ay ang magkapatid na sina Tito, Vic at Val Soto upang sumama sa kanya sa show sa dating GMA7, ang Discorama. Subalit sina Tito at Vic lang ang tumanggap ng imbitasyon ni De Leon. Pasara na sana noon ang noontime show at papalitan na ito ng student canteen, kung saan naging relyebo lamang sila ng host nito na si Eddie at binabayaran lamang ng 200 piso kada araw. Natsyempohan naman ng maraming nanonood at natutuwa sa mga top hits news, kaya nag-decide ang PPI Program Philippines Incorporation na i-extend ang Discorama at doon opisyal na nagsimula ang samahang Tito, Vic and Joey sa Discorama. Ipinalabas naman noong 1978 ang School Bukol. Ang School Bukol ang nagbigay sa kanila ng katanyagan sa buong bansa bilang mga komedyante na nagresulta sa mas maraming producer ng telebisyon at pelikula na kumakatok sa pinto ng grupo, kabilang ang isang alok mula kay Tony Toviera na mag-host ng bagong noontime show para sa RPN 9. Pagkatapos ng ilang negosasyon, kahit alam nila na mahirap banggain ang student canteen noon dahil isa na itong institusyon, ay tinanggap ng 3 ang nasabing show, at ito nga ay ang Eat Bulaga. Unang ipinalabas ang Eat Bulaga noong 30 ng Hulyo 1979 sa nooy RPN 9. Lumipat ang programa sa ABS-CBN noong 1989 at sa GMA7, kung saan ito umi-ere mula noong 1995. Bago pa man pumasok ang palabas sa GMA Network, nagkaroon ng unofficial homecoming ang main host ng Eat Bulaga na sina Tito, Vic at Joey. Si Tito ay naging main host ng investigative news magazine program ng GMA na Brigada 7. Samantalang sila Vic at Joey naman ay nasa night gag show tuwing Lunes na Mixed Nuts. Sa taon ding yon ay umalis na ang Eat Bulaga sa ABS-CBN Studio 1 at muling bumalik sa Celebrity Sports Plaza noong 1994 bilang paghahanda sa paglipat nito sa GMA. Bago maganap ang paglipat na ito ay isang buwang pagpopromote ang ginawa mula Disyembre 1994 hanggang Enero 1995. Muna itong nagpakita ng mga patalastas na pumatok at bumenta sa masa, gaya ng Totoo ang 7 at 9, 2-7 na kapwa pagpapahiwatig sa mga naging paglipat ng palabas mula 9 RPN tungo sa Channel 2 ABS-CBN tungo sa Channel 7 GMA. Ang pagbabalik ni na Tito, Vic and Joey sa GMA ay naging opisyal naman noong 1995 nang pinili nito ang Eat Bulaga upang maging pangunahing noontime show. Enero 28 taong 1995 nang magsimula
nagsimulang ipalabas ang Itbulaga sa bago nitong tahanan sa GMA. Ginunita ito sa isang TV special na pinamagatang Itbulaga The Moving na ginanap sa Araneta Coliseum. Ang Itbulaga rin ang naging kauna-unahang palabas mula sa Pilipinas na nagkaroon ng ibang franchise sa ibang bansa nang magkaroon ito ng adapsyon sa Indonesia. Inaasahan din ang pagkakaroon nito ng adapsyon sa Myanmar mula nang i-anunsyo ito noong 30 ng Hulyo 2019. Ang ika-4 na guning taon ng programa at nito ngang Mayo 31 hanggang ika-4 ng Hunyo na parehong taon ay sinuspinde ng new management ang live production. Inanunsyo ni TVJ na aalis sila sa Tape Inc. Nag-ugat ang anunsyo sa nagpatuloy na alitan sa pagitan ng tatlo at ng chairman ng Tape Inc. na si Romeo Halushos dahil sa pagtanggal nito kay Tony Toviera. Sa pang-araw-araw na operasyon ng Itbulaga at mga plano ni Halushos para sa palabas, nangyari ang anunsyo noong nakaraang 31 ng Mayo 2023 sa live stream ng Itbulaga Facebook at YouTube channel nito. Sa kadahilan ng hindi sila pinayagan na i-anunsyo ito on air at pawang replay episode lamang ang pinapalabas sa GMA Network. Ang ibang hosts ng palabas na ito tulad nina Paulo Ballesteros, Jose Manalo, Maine Mendoza, Raisa May Dizon, Wally Bayola, Ryan Agoncillo at si Alan Kay ay kasama, pati iba pang mga miyembro ng produksyon ay gumawa at pumirma din ng resignation sa parehong araw. Matapos ang ilang araw nitong Hunyo 17 ay kinumpirma ni MediaQuest President and CEO na si Jane Basas ang paglipat ng original host ng Itbulaga, ang Icon Trio at iba pang miyembro nito sa TV5 na talaga namang ikinatuwa ng mga Dabarkads. At nito ngang unang araw ng Hulyo ay nagsimula ng umere ang noontime show sa bago nitong tahanan na TV5. Marami ang nagbago sa naturang show gaya na lamang ng pangalan nito mula sa Itbulaga at naging E80 na lamang ito. Pero ganun man ay patuloy itong tinatangkilik ng mga legit Dabarkads at nananatili namang mataas ang ratings.